Sundalong Bantay Part 1. Magandang gabi po, Sitio Pangil. Tawagin niyo lang akong Jimmy. Nasa 40 anyos na po. Andito ako ngayon sa Bacolod, pero taga Mindanao po talaga ako. Lumayo ako sa lugar kong sinilangan kasi taga rito ang napangasawa ko. Dito na rin ako nagtrabaho bilang isang guro tsaka bumuo ng pamilya. Gayunpaman kahit malayo ako sa amin, baon ko naman ang isang mabigat na lihim na angkan ni na Papa. Lihim na nakasulat sa isang lumang kwaderno ng aking lolo Javier. Isang kwadernong naglalaman ng tunay niyang mga karanasan noong katatapos pa lamang ng World War II, mga bandang late 1940s, panahon kung kailan nakaharap ni lolo ang mga buso o mga aswang sa Mindanao. Sa pagkakataong ito naman po, ibabahagi ko sa inyo ang mga karanasang iyon ni Lolo Javier. Kokopyahin ko ang mga nakasulat sa kanyang kwaderno. Walang labis at walang kulang. Bagamat isasalin ko sa Tagalog. Hindi ko nga lang sigurado kung gaano kahaba ang kwentong ito kapag inyong binasa, Sir Jupiter. Pero tiwala naman akong mabibigyan ninyo ng maayos na pagsasalaysay ang kwento ng magiting kong Lolo Javier. Simulan po natin. Hulyo 1945. Nasa 2 o 3 buwan na yata akong nandirito sa isang maliit na baryo. Masyado pa ring malabo ang mga alaala ko. Hindi ko matandaan kung sino ba talaga ako o kung saan ako galing. Basta ang sabi ni Ka Indong, ang matandang nakakita sa akin sa may ilog Pulangi, malamang daw na isa akong mandirigmang gerilyang lumalaban sa mga Hapon. Batak na batak daw kasi ang kalamnan ko at marami ring mga peklat na mukhang dinulot ng digmaan. Dagdag pa, nakasuot din ako ng pantalon at bota na ninakaw sa mga sundalong Hapon. Ngunit sadyang napakalabo talaga ng mga alaala ko upang patotohanan o pasinungalingan ang mga turan ni Kaindong. Oo, naaalala ko may mga kasama ako at mukhang malalapit sila sa akin. Pero hindi maipinta ng utak ko ang kanilang mga itsura. Naaalala ko ring sugatan akong gumagapang papalapit sa ilog. Ngunit hindi ko alam kung anong panganib ang tinatakasan ko. Tinitignan ko araw-araw ang isang puting panyong nakatali sa braso ko nang matagpuan ako ni Kaindong. Pero wala akong makuha roon. Maliban sa nakaburdang hugis buwaya at Javier na siguro ang siyang pangalan ko. Isa pa sa napansin ni Kaindong ay ang habak na nasa aking bewang. Nakatali gamit ang abaka. Isa itong maliit na piraso ng itim na telang may laman na hindi ko matukoy. Ang napapansin ko lang, kapag sinasalat ko ang tela, dinurog na kung ano ang laman nito. Maging si Kaindong ay hindi rin sigurado kung ano ang laman ng habak na nasa akin. Basta mahigpit daw niyang biling, wag na wag ko raw itong
huhubarin. Proteksyon daw kasi ang pangunahing pakinabang ng habak. Depende sa laman ng tela, pwede itong proteksyon laban sa mga sakit, kamalasan, o kahit laban sa mga masasamang elemento. Ibig sabihin, bago ako mawalan ng alaala, ang habak na yun ay inilagay ko sa bewang ko upang labanan ang panganib na madalas kong suungin. Kung ano man ang panganib na yun, maaari raw na makaharap ko ulit sa mga susunod na araw. At mukhang tama nga si Kaindong. Kalagitnaan ng Hulyo, may narinig akong bali-balitang meron daw hasyenderong mula sa Visayas na naghahanap ng mga bantay. Naisip kong sumubok na makapasok para kumita rin kahit papaano. Makatulong man lang kay Kaindong, lalo't nasa lanta ng mga pambobomba ang kanyang sakahan. Katatapos pa lang kasi ng digmaan doon sa may Zamboanga, at balita ko'y patuloy pa rin ang labanan sa may Davao. Pasado 4:00 ng hapon nang sinuong ko ang makapal na gubat sa likod ng baryo. Naroroon daw kasi sa tabi ng isang lawa ang bahay bakasyunan ng hasyendero. Di ko pa napupuntahan ang lugar na yon, pero tinuro naman sa akin ni Kaindong ang daan. Mga bandang 5:00 na nang matanaw ko ang maliit na lawa. Hindi ko alam pero doon pa lang ay masama na ang kutob ko sa paligid. Pakiramdam ko, may mga nagmamasid mula sa kasukalan ng gubat. May mga kaluskos pero may nagsasabi sa kalooban kong hindi yun gawa ng mga hayop. Hanggang sa nagulat na lang ako nang may makitang bangkay ng sundalong Hapon sa may damuhan. Naliligo sa sariling dugo at wakwak ang tiyan. Napaatras ako, tsaka napasapok sa ulo. Bahagya kasing kumirot ang utak ko. Ramdam kong may alaalang gustong kumawala. Subalit bukod tanging nakikita ng isip ko ay ang malabong sandali kung kailan pagapang akong tumatakas papuntang ilog. Napakadilim ng gabi. May malalim din akong sugat sa likod. May mga naghahanap sa aking hindi ko alam kung sino. Nakatayo lang ako na parang tuod sa harap ng bangkay nang may lumapit sa aking isang lalaki. May kalakihan ang bato-batong katawan nito. Nakasuot ng barong asul at itim na pantalon. Tinanong niya kung ano raw ang sadya ko sa lugar. Sagot ko naman susubok ako na makapasok bilang bantay para sa hasyendero. Ikaw papasok? Oo nga't, mukhang batak yung kalamnan mo. Pero kung ikukumpara sa akin, ang liit mo pa eh. Tsaka tingnan mo nga. Bangkay lang yung nasa harap mo, naninigas ka na. Duda nga ako kung kaya mo makipaglaban eh. Napayuko ako sa pagtuya niya sa akin. Nanginig at pinagpawisan ding lalo nang marinig ang tungkol sa pakikipaglaban. Pinapaalis na niya ako noon nang may isa pang lalaking dumating. Puti na ang buhok nito, siguro mga nasa 50 anyos na. Pero sa isang tingin ay mahahalatang mayaman ito. May suot kasing mamahaling sombrero at planchado ang itim na baro. May hawak pang tabako na hindi naman nakasindi. Tinanong ng bagong dating ang nauna kung sino raw ba ako.
Sinalaysay naman ito sa matanda na naroroon nga ako upang pumasok bilang bantay. Doon din ay pinasadahan ako ng tingin ng bagong dating. Tsaka sinabi niyang, "Kumusta, iho? Tawagin mo na lang akong Senyor Salvador. Tara, sumama ka sa amin at titignan natin kung papasa ka ba." Tututol pa sana ang nakababatang lalaki pero sinabi ni Ginoong Salvador na pagbigyan na nga lang daw ako. Mukha naman daw kasing malakas at matatag ang katawan ko. Kahit medyo maliit kung titignan. Naglakad pa kami ng ilang minuto. Muli kong naramdaman ang bigat ng nakapaligid na gubat. Habang naglalakad ay sinabi ni Ginoong Salvador na kailangan lang daw niya ng iilang bantay para sa kanyang bahay bakasyunan, lalo't bihira lang silang mamalagi doon. Ilang sandali pa ng paglalakad ay may natanaw na akong matataas na sementong bakod malapit sa lawa. Doon ay naghihintay ang iilan pang mga kalalakihang halata kong papasok din bilang mga bantay. 3 nga sa kanila ay kilala ko, mga kabaryo ni Nakaindong. Nasa mahigit 20 kaming lahat. Kasama na ako. Pinapasok kami ni Ginoong Salvador sa tarangkahan. Saka nakita ko sa loob ang isang may kaliitang bahay na bato. Yun daw ang bahay bakasyon ang kailangan naming bantayan. Nagkabulungan ang mga susubok. Bakit nga naman kailangang bantayan ng ilang kalalakihan ang may kaliitang bahay, lalo't minsanan lang naman may tumuloy doon? Subalit mabilis kaming pinatahimik noong lalaking may kalakihan ng pangangatawan. Huwag na lang daw kaming magtatanong. Babayaran naman daw kami kung papasa. Tinipon kami ni Ginoong Salvador sa may bakuran. Ako, yung iba pang susubok din, tapos 2 niyang mga tauhan. Pahayag niya, bukas mag-uumpisa ang pagsubok sa inyo. Ako naman ay aalis muna papuntang Lanao. Itong kanang kamay kong si Gaspar ang mamamahala sa inyo. Mga 3 araw siguro. Huwag kayo mag-alala. Bayad naman ang mga araw na yun. O siya, kayo naman ang magpakilala sa amin. Isa-isang nagpakilala ang mga naroon. Sinadya kong magpahuli kasi nahihiya ako. Subalit nang magsalita na ako, sinabi ko naman ang totoo. Wala akong malinaw na alaala tungkol sa nakaraan ko. Natahimik ang lahat. Tinapik ako sa balikat ni Mateo, isang binatang kapitbahay namin ni Kaindong. Ilang sandali pa nagsalita rin si Ginoong Salvador at sinabing ayos lang. Kung papasa naman ako. Matapos ng pagpupulong na yun ay bumalik na agad ako tsaka sinabi kay Kaindong ang mga nangyari. Sinabi ko ring may mga kakaiba akong naramdaman habang nasa gubat. Paalala naman niya sa akin huwag kong piliting manumbalik ang mga alaala ko. Hayaan ko lang daw na dumaloy ang lahat sa isip ko. Kinaumagahan ay natagpuan ko nga ang sarili sa bahay bakasyunan ni Ginoong Salvador. Si Gaspar na lang ang naghihintay sa amin kasi nakaalis na ang hasindero papuntang Lanao. Unang pagsubok na ibinigay niya ay ang patakbuhin kami ng 5 oras sa palibot ng sementong bakod. Pagsubok ng katatagan ng pangangatawan at baga. Wala pa mang 2 oras ay
may nalagas na kaagad sa amin. At hindi na sila pwedeng magpatuloy sa mga pagsubok. Paglipas ng 3 oras ay 12 na lang kami at 9 lang ang tuluyang nakalagpas sa itinakdang 5 oras. Kaya't 9 lang kaming pwedeng magpatuloy. Kasama kami ni Mateo. Pinagpahinga muna kami ng mga 1 oras ni Gaspar. Nagulat din ako nang sinabi niyang, "Pinahanga mo ako, Javier. Sa inyong 9, ikaw lang ang hindi gaanong hinihingal. Palagay ko tama nga ang hinala ng kumukup sa'yo. Siguro nga dati kang gerilyang sundalo." Habang nagpapahinga ay hindi mawala sa isip ko ang mga sinabi ni Gaspar. Hindi ko rin maiwasang pakiramdaman ng sarili, lalo't napapansin kong tama nga ang sinabi ng lalaki. Pagkalipas ng 1 oras, lumapit uli siya sa akin at inalok akong subukang makipaglaban ng mano-mano sa kanya. Kinabahan akong bigla. Napakalaki kasi talaga ng kaha ng lalaking yun. Tapos bato-bato pa ang kalamnan. Sa katunayan ay gabalikat lang niya ako. Oo, batak nga ang pangangatawan ko pero payat nga akong ikukumpara sa kanya. Sinubukan kong tumanggi. Sinabi kong kailangan ko pang magsanay para matutong lumaban. Pero pinilit niya akong tumayo sa gitna ng bakuran. Sabi niya, "Kutob ko kasi talaga dati kang sundalo Javier. Baka mapalabas natin yung mga kakayahan mo kapag ginawa natin to." Hindi ko alam ang gagawin noon. Basta tumayo lang ako ng tuwid. Pinwesto ang kaliwang kamao sa may dibdib at sa may gilid ng bewang naman ang kanan. Nang magbigay ng hudyat si Gaspar, mabilis itong humakbang papalapit sa akin. Akma niya akong susuntukin, ngunit nagulat na lang ako sa sarili ko nang madiin kong tinapak ang kaliwang paa sa lupa pagkatapos lumundag at tinadyakan sa dibdib si Gaspar gamit ang kanan. Napaatras ang malaking lalaki, pero mabilis ko siyang sinundan ng malakas na suntok sa pisngi. Bumagsak sa lapag ang kaharap ko. Ako na may tulalang nakamaang. Sinusubukang iproseso ang mga nangyari. Unti-unti na namang sumakit ang ulo ko hanggang sa napaupo na ako habang sapo ang noo. Mabilis namang lumapit si Mateo para alalayan ako. Maging si Gaspar ay tumayo rin at umutos sa mga kasama naming kumuha ng tubig. Sumakit pa ng sumakit ang ulo ko. Lumusot sa isip ko ang isang kapirasong alaala kung saan kaharap ko ang isang kalaban sa dilim. Hindi ko maaninag ang kanyang mukha, pero mas malaki ito sa akin. Pinabagsak ko rin ito sa parehong paraan kung paano ko pinatumba si Gaspar. "Magaling, Javier." Sabi ko naman sa iyo. Alam kong may tinatago kang husay sa kalooban mo. Naputol ang pag-iisip ko nang kamayan ako ni Gaspar. Pinagpahinga muna niya ako, tapos ay pinagpatuloy na niya ang pagsasanay para sa iba. Nanunood lang ako sa kanila habang pinapakiramdaman ang sarili. Nang magdapit hapon ay pinatigil na ni Gaspar ang pagsasanay para sa araw na yon. At 6 na lang kaming natitira. Nag-ihaw kami ng manok sa may bakuran, tsaka naghanda rin ako ng sawsawang suka na may bawang
sibuyas at sili. Magkasabay rin kaming kumain ng kumagat ang dilim. Habang kumakain ay nagkausap din ng mga natitirang susubok ng katanungan kung bakit daw ba ganoon kahigpit ang kailangang pagbabantay sa bahay bakasyunan. Subalit mariing tumanggi si Gaspar na sumagot kasi hindi raw talaga siya pwedeng magsalita tungkol doon. Natahimik kami habang patuloy na kumakain. Saglit din akong napatingin sa langit na walang buwan at naramdaman na naman ang kakaibang pakiramdam sa paligid. Bagamat matataas ang mga bakod, ramdam ko namang may mga nagmamasid sa amin mula sa masukal na gubat. Binaling ko ang tingin sa mesa at napansin ang mga natirang bawang na hindi pa nadurog. Hindi ko alam kung bakit, basta binulungan ako ng nakaraan kong ibulsa ang mga yun. Pagkatapos kumain ay sinabi ni Gaspar na maaari na raw kaming magpahinga. Pero hindi kami pwedeng pumasok sa loob ng bahay mismo. Kumalat lang kami sa paligid ng bakuran tapos manatiling alerto buong gabi. Hindi man niya sabihin, alam kong yun na ang unang salang namin bilang mga bantay. Lumalalim pa ang gabi. Pabahis-bahis lang ako sa bandang harap ng bahay na bato at tinatanaw ang tahimik na lawa. Hindi kasi ako mapakali kapag nakahiga. Hindi nawawala ang masamang pakiramdam ko sa paligid. Lumapit din sa akin si Gaspar at saka binigyan ako ng isang itak at isang pistola. Bulong niya, "Huwag mong sabihin. Huwag mong sabihin sa iba na binigyan kita ng baril. Palagay ko kasi ikaw lang ang may kakayahang gumamit niyan. Yung iba meron na silang mga bolo at hihanda mo rin ang sarili mo. Mukhang may parating na mga kalaban. Hindi sila pwedeng makapasok sa bahay kahit anong mangyari. Nakakapikon, masyado silang maaga ngayon. Niwala ngang buwan ang langit eh." Kumabog ng husto ang dibdib ko sa narinig. Hindi ko akalaing napapansin din pala ni Gaspar ang mga nagmamasid sa paligid. Narinig ko ulit ang mga kaluskos na alam kong hindi gawa ng mga hayop gubat. Papalapit ng papalapit ang mga ito. Ramdam kong naroroon na sila sa mga puno sa labas ng mga simentong bakod. Aalis na sana si Gaspar para puntahan ng iba. Ngunit natigilan kami pareho nang pumailan lang ang napakalakas na hiyaw ng isang kasama namin. Sinundan ito ng karima-rimarim na atungal na mas nakapangingilabot pa sa hiyaw ng mga hayop gubat. Napalingon ako sa pinagmumula ng atungal at nakita ko ang dalawang malademonyong mga halimaw nakatungtong sa kaliwang simentong bakod. Nagtangis ang mga bagang ko nang makatitigan ang isa sa kanila. Hindi ako pwedeng magkamali. Mga aswang ang mga impaktong yun. Anong ginagawa nila dito? Bakit hindi sinabi ni Ginoong Salvador na ang mga ito ang kalaban niya? Nagkahalo ang kaba, kilabot at pagkainis sa kalooban ko. Ngunit sunod na lamang bumagting sa tenga ko ang mga putok ng mga baril ni Gaspar at ng isa pang tauhan ng hasyendero. Dinig ko rin nagkakagulo na sa may likod bahay kaya't nahinuha kong marami ang mga aswang na sumasalakay. Tumakbo ako papunta sa kanang bahagi ng bakuran at nahuli ko ngang may isang halimaw na tumalon sa bakod. Nanlilisik ang mga mata nito at puno ng balahibo ang buong katawan.
Mabilis ko itong pinaputukan ngunit nagawa nitong makalundag pabalik sa labas ng bakod. Hindi ko na ito makita dahil sa nakaharang. Pero alam kong naroroon lang ito at nag-aabang. Hanggang sa napalingon ako sa likod bahay nang mapasigaw si Mateo. Tumakbo ako papunta roon, ngunit malayo pa man ay tanaw ko na ang mga bahid ng dugo sa bakod at lupa. Nakita ko ring nakasalampak sa lupa si Mateo. Duguan ang isang kita at may aswang na nakaambang kakalmot sa binata. Hindi ko alam ang gagawin kasi nanginginig na ako sa takot. Subalit nagulat na lang ako nang magkusa ang mga kamay ko na itutok ang hawak na baril sa aswang na kaharap ni Mateo. Kinalabit ko ang gatilyo at agad bumulagta ang aswang bago pa man ito makabuelo. Ako man ay naguguluhan sa mga kakayahang ginagawa ng sarili ko. Mabilis kong inakay si Mateo palayo kasi alam kong hindi papatay ang aswang na lulusob sana sa kanya. Ilang sandali nga ay bumangon ito. Tapos biglang pumailan lang sa nagkakagulong paligid ang tunog ng nawasak na pinto. Naloko na. Naiwan namin ni Gaspar ang harapang bahagi ng bahay. Kinilabutan ako nang marinig ang isa na namang napakalakas na atungal mula mismo sa loob ng bahay ni Ginoong Salvador. Nakita kong isa-isang nagsiatrasa ng mga aswang na nasa likod bahay, kaya't naisip kong iwan muna si Mateo doon. Pagkatapos mabilis akong bumalik sa may harapang bahagi ng bahay at naabutan kong nakasalampak si Gaspar sa lupa. Duguan ang braso ng pinuno ng mga bantay. Nang mamalayan niyang naroroon na ako, taranta niyang inatas sa aking habulin ko ang aswang na siyang nakapagnakaw ng kahon mula sa bahay. Hindi raw nito pwedeng mabawi ang kahong yun. Kailangan daw naming bantayan yun hanggang kamatayan. Dahil kung hindi, maraming mapapahamak. Napalingon ako sa mga tumatakas na aswang. Kita ko ang isang halimaw na puno ng mga berdeng kaliskis ang balat. May hawak itong maliit na kahong kulay itim at papalundag na palabas ng bakod. Doon din ay isinuot ko ang kanang palad sa bulsa ko. Piniga ang bawang tsaka hinagis sa aswang bago pa man ito makatakas. Tinamaan ito sa may binti. Pumalya ang paglundag, ngunit doon ito nahulog sa labas ng bakod. Mabilis ko namang binuksan ang tarangkahan tsaka tumakbo papunta sa pinaghulugan ng aswang. Nakita kong paika-ika na itong tumatakbo sa masukal na gubat. Akman itong ihahagis ang kahon sa kasamang nauna. Ngunit mabilis kong tinamaan ng bala ang kanyang palad. Nalaglag ang kahon sa lupa. Bumukas ito at lumabas ang isang itim na bato. Kasinliit lamang ng dulo ng hintuturo. Pupulutin sana ito ng aswang ngunit mabilis ko na siyang nalapitan at tinadyakan sa tagiliran. Umangil ito at pinanlisikan ako ng mga mata. Bumangon, tsaka umaktong sisipain ako. Yumukod ako sa lupa kaya hindi tumama ang kanyang binti. Subalit mabilis din itong nakabuelo para sikuhin ako sa may batok. Laking gulat ko naman nang bigla itong mapadaing at lumayo ng ilang metro mula sa akin. Hindi ko sigurado kung ano ang nangyari sa kanya. Ngunit naramdaman ko na lang na biglang uminit ang habak sa bewang ko. Umangil ulit ang demonyo at tinangkang damputin ang bato. Binaril ko ulit ang kanyang braso na mabilis naman niyang nailayo.
Sa pagkakataong yun din ay hindi ko na agad tinigil ang pagpapaputok sa kanya. Binabaril ko rin maging ang iba pang mga aswang na nagtatangkang lumapit sa akin. Ilang putok pa ay umugong na naman ang napakalakas na atungal ng halimaw sa paligid. Sinusubukan kong alamin kung sino ba sa kanila ang umaatungal na yun. Pero hindi ko matukoy. Naisip ko ring baka nakakubli ang isang ito bilang siya ang namumuno sa pagsalakay. Nang makita kong tumatakbo ang aswang na tinamaan ko ng bawang, muli ko itong binaril sa likod. Nadapa ito ngunit muli ring bumangon. Natataranta kasi na pag-iiwanan na siya ng mga kasama niyang tumatakas na. Babarilin ko pa sana ulit pero naubusan na ako ng bala. Wala akong magawa kundi pulutin na lamang ang itim na bato at ang kahon habang pinagmamasdang naglalaho sa dilim ang mga halimaw. Sa gabing yun, 2 ang namatay sa amin. Kasama na ang 2 tauhan ni Ginoong Salvador. Mabuti na lang at nakaligtas sina Gaspar at Mateo. Binalik ko kay Gaspar ang kahong may lamang bato. Pagkatapos, sinabi niya sa aking hindi raw talaga nila inasahang lulusob ang mga aswang kahit walang buwan. Kaya masyado silang nakaampanting noong mga araw na yun isagawa ang pagsasanay ng mga bagong bantay. Nagtanong ulit ang mga kasama ko kung ano ba talaga ang binabantayan namin doon. Hindi pa rin talaga sumasagot si Gaspar. Maging ako man ay nangangati na ring malaman kung ano ang batong yun. Ramdam na ramdam ko kasing may kinalaman yun at ang mga aswang sa malabong alaala ko. Ngayon pa man naisip ko rin ang habili ni Kaindong. Huwag kong pilitin ang mga bagay-bagay. Ano kaya ang itim na batong tinatago ni Ginoong Salvador? Bakit kaya ito gustong makuha ng mga aswang? At ano kaya ang kinalaman ng mga halimaw ng dilim sa malabong nakaraan ni Javier? Mga kasityo, huwag kayong mag-alala dahil sasagutin ng mga susunod pa nating kabanata ang mga katanungang naglalaro sa ating mga isipan. Kaya naman subaybayan natin ang pakikipagsapalaran ni Javier, ang sundalong bantay. Abangan ang ating mga uploads tuwing MWF, 9:00 ng gabi. Dito lamang sa Sitio Pangil.